and now, ito na, we'd like to open the floor for the questions from our media friends. Pero ako muna yung magtatanong nung kanilang question dahil nag-17 concert ata si Hannah Malorca. Naubusan siya ng voice. Ay. Yes, Hannah Malorca of Inquirer.net. I'm sure makaka-relate ka dahil ikaw din ay isang fangirl din ng mga artists. Yes, so ang tanong niya ay, has there ever been a moment na naramdaman mo ang curse ng pretty privilege? Ano ang ginawa mo para labanan mo yun at ipakita mo that you have so much more to show? I think when you're under or feeling that you're under that curse of pretty privilege, hindi mo kasi ma-recognize na you are. Kasi, yes, to answer your question, naranasan ko na yon. I think, nung buong grade school ko, nahirapan, parang nursery pa lang to grade school, hirap talaga ako magkaroon ng friends. Hirap ako kahit pagdating ko din, first punta ko sa showbiz, hirap din ako makapili ng friends. And lagi nila akong binubully and hindi ko kasi naramdaman talaga na maganda ako kasi hindi talaga yun yung sinasabi nila sa akin. Like talaga pangit ako or like hindi ako enough for them. Yun yung pinaramdam nila sa akin. At lahat ng girls, di ako talaga makahanap ng community sa girls. So, ang gagawin ko dati, like, gagawin ko talagang tibo yung sarili ko. Tapos, doon ako sa mga guys. Parang boyish, ganun. Like, hindi to like pagiging pick-me. Hindi to pagiging pick-me. Pero sometimes lang kasi, when you're in grade school, tapos yung guys, like, less problematic lang din talaga sila. So, minsan nandun ako kasi hindi ako tinatanggap. Tapos, hindi ko talaga magets. Tapos, sabi lang sa akin, of course, syempre, nanay ko magsasabi nito. Lagi naman to sinasabi ng mga nanay natin. Sinasabi na, maganda ka kasi. Tapos, hindi ko siya talaga matanggap dati. Hindi talaga. Na parang, hindi ba dapat pag maganda ako, mas gusto mo akong maging kaibigan? Bakit ako lalayuan kung maganda ako? So, hindi ko talaga nakita na maganda ako. I think kasi yun sa curses ng pretty privilege na parang meron talagang may inis sa'yo, may inggit sa'yo at hindi ka nila kakaibiganin at papahirapin nila yung buhay mo sa school. So, sa'yo, hindi siya naging privilege? Oo, parang hindi. Dati nasampal pa ako sa school. Oo, talaga. Like, ang dami talaga may inis sa akin. Tapos, mag-isa lang ako lagi noon. Pero naayos na yung relationship ko sa school. Parang first few years ko lang, grabe lang, heated lang silang lahat sa akin. After noon, naging friends na kami lahat. Tsaka bata naman kami lahat noon eh. Tsaka pag mas bata ka, mas prone ka talaga sa mga inggitan, mga ganyan. Pero ayun, I think yun yung naranasan kong klaseng curse sa pretty privilege. Tas yung iba din na curse sa pretty privilege is yung parang gusto lang nila ako i-friend din dahil maganda lang ako, hindi dahil gusto nila ako as a person. So, kapag nakilala nila ako deeply, nakita nila yung flaws ko, hindi na sila na kasi, ay, ito ka pala, akala ko pretty-pretty ka lang eh. Ayaw na kita maging friend, ayaw na kita, hindi ko kaya yung burden mo kasi yung naging, yung friendship namin ay nag-base lang siya sa kagandahan ko. Yun yung mga naging struggles ko. At paano mo naman daw nilabanan yun at pinakita mo sa lahat na you're just so much more than a pretty face? Wala eh. Kapag ganun kasi yung standard nila sa, for example, yung friendship, like, ang tingin lang nila sa akin nga maganda ako. Hindi ko na yung pinaglalaban. Like, hindi ko kailangan i-prove yung worth ko sa'yo. Sabagay, hindi worth it, no? So, ang beauty kasi, di ba, subjective yun. So, like, parang, kung yan yung tingin mo sa akin, yan na yung magiging tingin mo sa akin kahit anong gawin ko. Hindi na to worth fighting for. Hahanap ako ng mga tao with the right eyes to see me, to know me. Doon ako. Doon naman sa, kwento ko na curse doon sa pagbubuli, wala. Minsan kasi, iyabang din ako minsan eh. So kapag naiinis sila maganda ako, mas lalo ko lang pinapakita na, wala, pretty ako eh. I'm sorry. Hindi mo naman kasi talaga kasalanan. Parang, okay. Pero syempre, nabagets ako, iritang-irita ako kasi gusto ko lang ng friends. Oo. Bakit niya ako binubuli? Minsan Yes. talaga nakikipag-away ako. Pero ngayon naman na mas mature ako, kapag merong alam ko nang aano sa akin at nang babash sa akin ng kung ano-ano,
alam ko, di nyo pa rin masabi pangit ako. Yes. Di pa rin. Wala, parang, Lalo na ngayon, may official kang title. may karapatan ako. Yung Oo. ganun, parang, kapag naiinis lang sila, wala din ako magagawa. Minsan tahimik lang din naman ako. Parang, pinapakita ko lang kung sino ako. Like, babait pa rin ako sa kanila. I try my best talaga to always be the bigger person. Tsaka mas nakaka-pretty kasi yung ganun eh. Totoo. Yung ikaw pa rin ang umiintindi at ikaw yung tumatanggap lang at tingala ka lang at wala. Mas, hindi lang kasi dapat pretty ka. Dapat pretty din yung attitude mo. Yes. Yun mas ang nakakaganda. Nandun talaga ang kagandahan kapag ang heart mo ay pretty. So, tinatry kong sabayan yung prettiness ko with a pretty attitude na kapag naiinis kayo, I'm sorry. Sorry, not And sorry. maiinis na naman sila sa akin. Ay, pero oo nga, hindi mo naman kasalanan. Oo. Pero, ang ganda nung sagot mo na yan kasi bagay na bagay dun sa next question ni Hannah. Iba ang pagiging matapang ng isang Andrea Brillantes. Saan nanggagaling ang tapang na yon at paano mo nire-remind ang sarili mong maging matibay? O diba, sakto yung sagot mo kanina eh. Actually, lahat to, yung tapang ko, nanggagaling siya sa lahat din ng pinagdaanan ko. Minsan may moments na parang give up na ako, alam mo yun. Pero I will look back sa lahat ng pinagdaanan ko. Tapos, ngayon pa ba ako hihinto? Ngayon pa ba ako titigil? Nalagpasan ko na to eh. Kaya ko din to lagpasan. At of course, yung strength na nakukuha ko ngayon, galing lang talaga to lahat sa Diyos. Yung faith ko sa Kanya. Minsan, hindi na ako na talaga naniniwala sa self ko. Minsan, hindi na ako naniniwala. Minsan din sa humanity. Minsan, hindi na din ako naniniwala sa trabaho ko. Minsan, may times na, kaya pa ba ng talent ko? Kaya ko pa ba idaan sa talent to? Kaya pa ba idaan sa ganda to? Hindi na. Pero maniniwala ako sa Diyos na i-deliver niya ako sa lahat ng pinagdadaan ako. Like, di ko talaga alam. Minsan may moments talaga, iyak na lang ako. Sasabihin ko lang, Lord, hindi ko talaga alam. Pero naniniwala lang sa'yo. Kapit na lang ako sa'yo. Sa'yo ako naniniwala. Hindi sa kanila, hindi dito sa mundo. Kundi sa'yo na lang ako maniniwala. So, doon ako kumakapit. Siya na yung naging strength ko, ang aking anchor. Siya talaga, doon nang galing yun. And, of course, iba tayo lahat. Hindi naman lahat ganun ang sa faith nila. Hindi ganun ka-strong yung beliefs nila. So, ang masasabi ko, kung walang ganun, importante ang community. Community talaga, nakakatulong talaga. You need to surround yourself with the right people talaga who will always uplift you. And ayun, kahit minsan kanina paulit-ulit ako sa, at least pretty ako. Minsan guys, may moments na pretty nga ako pero minsan nakakainis pa rin life eh. So, importante talaga na meron kang kinakapitan na hindi na hindi subjective tulad ng ang beauty kasi subjective yun. So, mas importante talaga ang loob kaysa sa labas. Yes. Oh, yung baka naman may magseryoso nun. Syempre yung mga pretty ano lang yon, joke lang yon. Yeah. Oo. Ang totoong motivation niya, as she said, yung strength niya nanggagaling sa faith and yung experiences na Yes. pinagdaanan. Yun yung nagpapatibay sa isang Andrea Brillantes. Pero syempre, bonus na rin. Ang ganda mo rin kasi talaga, girl. Bonus na lang yun, oo. Okay, thank you very much, Hannah. Thank you po. Thank you. Okay, now let's have Nathalie Tomada of Philstar. Hi, Miss Nathalie. Hello Hi. po. Hi, Andrea. So my question is, what's one lesson from the past year na you'd like to carry on this 2025? Mas lalo lang nag-grow yung relationship ko with God. So, gusto ko i-carry on yun ngayong 2025 na kahit ano pang mangyari, kung meron ibabato ulit, like hindi ako mawawala sa relationship ko with Him. And ano pa ba, growing lang talaga. Growth lang. Every day, ang dami ko pang natututunan sa sarili ko. Every day, natetest ako. So, I just want to have a healthier mindset every day. Yun lang yung gusto ko ipagpatuloy sa 2025. Growth lang. Yun lang. Growth and happiness. Yan. It shows. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po, Miss Nathalie. Okay, and now,
meron tayong i-check na mga comments. Kasi live tayo ngayon, Andrea. So, may hello. mga comments tayo na babasahin. Okay. So, sabi ni Heart Kill. I love Andrea since then kasi napaka-multi-talented niya at mabait. po. Uy, successful! Thank you ang po! pagkamabait! Ay! Sabi ni Liza Canada. Oh, from Canada? The Gen Z queen and most beautiful face, Andrea Brillantes. Hey. Myra Lopez says, yes, Blythe is cute, pretty, and super talented. Thank you po. Ito Thank na yung you. mga kailangan mong motivation din from your fans. Sabi rin ni Menchi Don, Blythe, most important star of Gen Z. May bagong title. Ang daming yung Most important title star. eh. Nahihiya na talaga ako. As Ay, ito pa, in. marami pa. Sabi ni Jane Anna, so fresh, ang ganda mo. MJ Vlogs, ang humble talaga. Uy, humble! Sa lahat ng sinabi natin, ang humble pala. Oo. Sabi ni Stella Marie Okay, we love you, Andrea. Riza says, you po. Andrea Brillantes, the best ka talaga. Tycent Vlog, kaya dami nagmamahal kay Blythe. And last na, Bestie Lucky. You have come a long way, Blythe. Keep fighting, Blythe. Thank you. Laban lang. Yes. Laban. Maraming salamat po sa inyong messages at comments. Thank you Keep po. them Thank you. coming. Ang sweet niyo pong lahat. Thank you guys so much. Yes. Gusto ko yung ang sweet din ng Ang pagkakasabi sweet mo. din. Okay, now let's go to our next question from Nika Sabio of ABS-CBN Push. Pero ako yung magbabasa ng question Okay niya. po. Please share with us your Vienna vacation experience. Yay! Finally, someone asked me. So, bago yon may backstory kung bakit Vienna ang Okay. napili ko. Kasi parang gusto ko siya maging annual thing na meron akong solo travel every year. Although this year, hindi ko alam. Parang gusto ko lang mag-ipon this year. Parang medyo pahinga muna. Pero anyway, napili ko ang Vienna kasi nag-resonate ako dun sa kanta ni Billy Joel na Vienna. Yung Vienna waits for you. Slow down, you crazy child. You can be everything you wanna be before your time. Kasi 2024 naman, parang ang dami kong gustong gawin. Pero so little time lang talaga. Ang dami kong gusto dito ako, dito. Ang dami, lahat tinatry kong i-juggle. Tapos, kailangan ko lang mag-sit back nun. Tapos, bata pa din ako. Tapos, nakaramdam ako ng pressure na parang, tama ba yung ginagawa ko lahat na ngayon na nasa 21 ako? Enough ba yung mga na-achieve ko ngayong edad na to? Itong mga may mga goals kasi ako na marating kapag tanda ako. Tapos tinitingnan ko, kung yan ang goal ko pag 30 ako, dapat ito na ako ng 21 ako. Hindi, parang talaga, gumagano na ako. Tapos lagi ko yun piniplay. Kaya pinay ko yung Vienna talaga para lang slow down. Slow down lang ang talaga. aga ng quarter Yun life nga, crisis diba? mo. Sabi ko din, diba, 21? parang 21 pa lang Oo. ako. Enjoy. Minsan kasi, parang ang hirap nung pumasok ako sa business na biglang pressure. Kasi may business na yun, may pinapatakbo kang negosyo. So parang may pressure din. Tapos syempre ngayon lang ako nakakita ng mga numbers, ganyan-ganyan. Apakahina ko pa naman sa math. So like talagang nagugulat lang ako sa lahat na nangyayari nun. Tapos yung high street pa and everything, lahat na nangyayari. So, nag-Vienna ako just to slow it down. Tapos, alam mo, nag-enjoy lang ako doon. Tapos, ang cute-cute nun, kung hindi nyo napanood, may vlog ako doon sa Madrid ko, nung sa Spain. May vlog akong nirelease nung solo travel ko. Kita nyo yun, na ako lang, ganyan-ganyan. Tapos, meron ako na-meet na 2 girl na kaedad ko. Tapos, strangers lang sila, pero nag-click kami. Tapos, we spent the night together. Sobra happy, girl to girl lang. Tapos, sabi ko, you know what? Ikikwento ko to sa magiging future kids ko na alam niyo yung mom niyo nag-solo travel and she met 2 wonderful girls. Hindi ka Ganyan, natakot na baka scammer, ganun. Wala eh. Parang, kapag natakot ka, parang mabay-mesot mo yung ibang fun sa life. So, talagang go. Tapos, yung girls na yun, tiga, Vienna.
So, sakto, pumunta ako Vienna, tapos minit ko sila. Nag-spend din ako ng Halloween with them. Then, after dun, nag-Prague ako, and nag-Budapest ako. Sa Budapest, iba naman yung song ko dun. Mouse in Budapest, my and treasure chest. Tapos, nood lang ako, sunset, ang saya. Super fun. Sana talaga meron akong ma-encourage sa mga kwento ko na mag-solo travel. Kung kaya ko, guys, kayang-kaya yun. Lagi ang dami nagtatanong, hindi ba mahirap, hindi ba nakakatakot? Mahirap, nakakapagod, at nakakatakot. But I do it scared. I do it alone and scared. And I have fun while being scared. Siyempre, nakakatakot siya bilang babae. Tapos, target pa naman ako, 4'11 lang ako. Asian ako, di ba? Parang, pero wala, alam mo yun, malakas din kasi yung belief ko na I am divinely protected. And wala, I do it scared, guys. Swear. Yung scare na yun, magiging F-U-N. Fun. Kinabahan naman ako doon. Kayo rin, aminin. Kinabahan ako doon, Andrea. Hindi, pero totoo yun. Pwede namang scared tayo, nervous tayo. Pero ang mahalaga, gawin mo pa rin. Oo, wag mong hayaan na matalo ka at matigil ka ng takot mo. Oo, tama. Okay. Tsaka, grabe pala influence sa'yo ng music, ha? Super, I love music. Ayun din, hindi alam ng mga tao sa akin. Mahilig ako sa music. Dahil lang sa lyrics, napapunta ka ng Mahilig, halfway around the world. as in, like, lumaki Across talaga the ako world. sa music eh. Lumaki ako sa music Oo, talaga. Naka-rely din ng mood ko sa music. Malaking part ang music. Parang kung may heart ako, 80% on music. I love music talaga. Super. Kaya lagi ako nasa concerts. Ah, yes! Hindi ako It yung makes sinasabi sense. nila na bida-bida and madamot sa tickets and everything. I appreciate music. I love music so much. I aspire to be a musician one day. Talaga? You know, isa sa first kong pangarap talaga, maging pop star. Kaya lang, nung kumakanta ako, yung mga ate ko, binuli ako, sabi, huwag ka na kumanta, sintonado ka. Di wag, naging artista ako. Kasi sabi, sintonado ako. Pero I love talaga music. Music is life. Napanood ko nga yung interview mo with Ate B, Miss Bianca Gonzalez. Sabi mo Yes. kapag nagsiself, yung me time ka, Me time kailangan ako. talaga nakikinig ka ng music. May music lang ako. Oo. May music lang ako. Pagkagising ko music. Hindi ko kaya mag-shower na walang music. Hindi ko kaya Sometimes, ang road trip ko, 4 hours, kunyari, La Union, naka-music lang ako, naka-headphones lang ako. Kapag mag-isa ako naglalakad, papuntang mall, ka-music lang ako. Oh. Okay, dahil dyan, isang song nung nanalo kang hindi nanalo, naging top 1 ka, na Most Beautiful Face, ano ang theme song mo dyan? Hala! Oo nga, no? Bigyan mo kami ng isang theme song mo for that mood. You're way too beautiful, girl. Charot, siguro yun. Pwede, I pwede. Oo. O kaya, ano pa ba pwede? Ang nakikinig ko kanina, na-envision ko kanina nung... Ayun din, all eyes on me when I'm walking. Ayun, don't hate me cause I'm Don't hate, beautiful. sakto! Don't hate me cause I'm beautiful. Eh. Kahit anong pagpipilit na hindi ko daw deserve iyon. Remix Don't pala. hate me cause I'm... Oh, diba? Napasample pa si Andrea. Thank you very much, Genial Krishnan. Maraming salamat. Okay, now let's go to our next question. Again from Nika Sabio. Reaction mo sa netizens enjoying your TikTok transformation and makeup contents. Yung ano nga ba yun? Asoka ba yun? Asoka, marami yung kang ginagawa. mo Pilipinas. Oo. Yes. So, happy din ako na natanong yun. Never ko yun napag-usapan eh. Ayan. So, gusto ko talaga gawin yung challenge na yun. Nung time niya, yung hype niya. Busy lang talaga ako sa taping nun, yung high street. Kasi, ang bigat kasi talaga ni Sky. Medyo kapag magte-taping ako, medyo naka-pause talaga yung life ko kapag si Sky eh. Nung senior high and high street, ang bigat niya kasing character. At ang bigat ng tinatakal niyang issues. Gusto ko yun, guys. Kaya lang, ang dami kasi mga nagsasabi na hindi ko to nagawa dati, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi ko lang siya nagawa kasi wala akong time.
Tapos, meron akong idea talaga kung paano ko siya gusto gawin. Dapat pupunta pa ako kay Wang Od. Nakaschedule na yun and everything. Napagpaalam ko na, nagawa ko na lahat ganyan. Kanino ka pupunta? Wang Od. Gusto ko siya isali. Tattoo artist. Yes, gusto ko talaga siya isali doon. Meron talaga akong vision nun. Alam to ni Mama Eds, nakaayos na to talaga dati. Hindi lang kinakaya kasi. Tsaka hindi yata nare-realize ng mga tao na mahal gumawa ng content shoot. Yes. Ang mahal niya, tapos yung mahal pa na budget ko ay napaka-friendly budget na yon. Pero ang mahal niya, I think after nung issue recently, na-realize ng lahat kung gaano kamahal yun, no? Nung may isang issue rin hindi ko alam yun eh. Pero basta mahal Hindi siya. naman related sa'yo, wag ka Okay mag-alala. lang. Woo! Charot lang. Ang mahal niya, grabe yung effort niya. Tapos ipipilit ko lang. Ako kasi, kung hindi magagawa yung vision ko, wag na lang. Yes, Kung magiging pilit, wag na lang. Yun yung nangyari sa amin nila Mama Eds, ang team ko. Wag na lang kasi hindi kaya, kapos sa time. Wag na lang. Kaya nung naisip ko yun, wag na lang, ilalagay ko to sa end of the year bilang recap, bilang rewind na lang. Tapos, kaya ako may rewind. Actually, para lang yun sa Pili Mong Pilipinas. It just needed to make sense. Kasi kung out of the blue na lang meron akong Pili Mo Pilipinas, yun yung parang, bakit? So, kinumpleto ko yung mga naging sikat talaga that year. Yung Ahsoka, yung Marimar, yung 10 Minutes, para man lang maituwid ko yung Pili Mo Pilipinas. Ginawa ko siyang isang buo na rewind. Para lang make sense na it's a 2024 rewind of the makeup trends. So, ganyan niya pinag-iisipan Yeah, bawat 3 content, days no? yun. 3 days yun dire-diretso. Sa isang araw na pagsiksik na namin yung halos 3. Tapos 33 yun na mga palet. Tapos ako lahat nag-choreo nun. Nag-send na ako agad ng mood board kung paano gagawin para dire-diretso na lang siya that day. 33 na palit. Gabi, inisip ko palang napapagod na ako. Ikaw ginawa mo talaga. Tapos kinabuka, wala pa kaming tulog nun. Para natapos kami mga 1 na or something. Diretso kami, Zambales, para punta doon sa Marimar. Yun siya. So, thank you so much at nagustuhan nila yun. Talagang vision ko na yun dati pa. Hindi ko lang siya naisingit. So, nasingit ko siya sa end of the year. Buti na lang, talagang na-push mo pa rin. Naging worth it yung yung nailabas sa pera. Yes! Yes.